ang Department of Agriculture. Pinag-aaralan ang pagpapatupad ng price freeze sa mga apektadong lugar sa bansa kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino. Kasama mo sa balita si Radyoman Lestor Aler. RMN Live Report! Pinag-aaralan ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng price freeze, partikular na sa mga high-value products sa mga apektadong lugar sa bansa kasunod ng pananalasa ng Bagyong Tino. Iyan ang inihayag ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa joint press conference sa pangunguna ng Department of Agrarian Reform o DARA. Ayon sa kalihim, kanila pang aalamin kung saang lugar ang posibleng ipatupad ang price freeze. Para kay Laurel, maaari kasi sa hanggang 1 o 2 probinsya lamang maipatupad ito. Ngunit kanila rin kinukonsidera na magkaroon rin ng price freeze sa iba pang lugar, depende ito sa market. Price freeze, no, we will do so, but unfortunately, wala, kasi high value crops, medyo there's 60 commodities here, so we have to really identify kung ano yung as a short that depends on the bagyo. I don't have the information kung ano yung talagang pinamaan as of the moment, kung saan magiging effect. Pero malamang hindi national ang price freeze. Kasi each area or each province has another customer province kung saan may deficit. Baka doon sa dalawang probinsya parang dalawang mangyayari. If the market of a particular province is Metro Manila, then pwedeng sa Metro Manila price freeze because of what happened to a particular province. Dagdag pa ng kalihim na posible sa Biyernes o Sabado kanilang aaksyonan ng pagpapatupad ng price freeze. Batay sa huling monitoring ng ahensya, isa ang high-value crop sa mga agricultural products na lubos na naapektuhan dahil sa nagdaang bagyo. Samantala, mamamahagi ang DA ng 255 million pesos na halaga ng tulong agrikultural sa mga magsasaka at mangingisdang naapektuhan ng hagupit ng bagyo. Kabilang sa mga ipapamahagi ng ahensya ang mga seedlings, fertilizers, pesticides at mga fishing gears. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Lestor Aler, Tatak, RMN.